Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Magandang umaga, Southern Luzon! At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, August 25, 2023 at narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ikapitong taon po ng programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po si Jonathan Macaraig. Sa ngalan po ng ating masipag at magitang na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada, broadcasting live mula po rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa Panginoon sa atin pong sama-sama nga panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangungunahan po yan ng aking kabiyaheng in tandem at Millicent Ramos. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa paggabay niyo sa amin sa lahat ng mga gawain. Kahit mahirap ang buhay, ay patuloy pa rin ang biyayang aming natatanggap. Salamat po at lagi kaming may pagkain sa aming hapagkainan. Salamat dahil walang nagkakasakit sa aming mga tahanan. Salamat din, Panginoon, sa araw-araw na paggising namin sa umaga ay binibigyan mo kami ng panibagong araw ng pag-asa at binibigyan niyo kami ng oras at araw na makasama ang aming mga pamilya. Sa sandaling ito, Panginoon, nais din naming humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po namin maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ng mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin niyo po rin po kami sa paminsang-minsang pagtalikod namin sa iyong kautusan. Humihingi din kami ng kapatawaran sa iyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan. Patawad din sa pagkakaroon namin ng maruming pag-iisip at puso. Patawad din po sa pagtanggi naming tumulong sa mga nangangailangan. Panginoon, gawaran mo kami na mapagmatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumating at darating sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa ngalan ni Jesus, na bubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat Ate Isen sa iyong napakagandang panalangin ngayong araw ng Friday. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras na naman po ng ating pagbiyahe na puno ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan, lagi po yang nakalaan sa public service. Siyempre, kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok ngayon at nakasubaybay sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo.
Ayan, pagbati nga po ng magandang umaga at masayang araw ng Biyernes. Unang-una na po riyan ang ating ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Good morning din po sa ating Vice Governor Mark Leviste, ang ating good vice. Ayan, sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng sangguniang panlalawigan, at babatiin na rin natin ang magandang umaga ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Siyempre, good morning din po sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po sa lahat ng ating mga katiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. Ayan, speaking of live streaming, parang jeep lamang ata ng biyaheng Kapitolyo ang ating nakikita sa ating live streaming. Parang kanina pa ata tayong hindi nakikita sa ating live streaming. Ano kayang nangyari dito? Ano kayang nangyayari sa atin ngayong araw ng Friday? Ayan. So, maraming salamat nga, Ate Isent. At syempre, bago nga tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, siguro pabatiin muna din natin ang magandang umaga pala sa ating kasamang patroller, kasamang Shelly Umali. Isa pong magandang umaga at happy Friday morning po sa ating mga tagapakinig at patuloy na nakatutok sa mga kani-kanilang himpilan ng radyo. Lalong-lalo na po ang mga nakatutok through Facebook Live po sina Miss Litz Lapa, Nonoy Valencia, Jun Lindon, Mr. Jun Magnaya from Boracay pa yata ito. At yan po ang mga ilan pa lang po ito sa mga nakatutok ngayong umaga ng Friday sa ating pagbiyahe. Ayan. Parang wala pa rin, Jonathan. Parang wala pa din ata. Ano kaya ang ating gagawin muna? Siguro bago tayo dumako nga sa ilang mga paalala at patalastas, narito muna po ang inyong mga dapat abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Siyempre, usapang turismo po tayo sa pamamagitan nga po ng aming naimbitahang resource person ngayong umaga. Ibabahagi po namin sa inyo ang detalye sa muling pakikilahok ng lalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa 34th Philippine Travel Mart ngayong darating na Setyembre. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng iyan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig.
Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. At nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Dumako na po tayo sa ating paksa ngayong araw ng Biyernes. Matapos nga po ang ilang taon ng kasagsagan ng epekto ng COVID-19, masasabi po natin na unti-unti na nga pong nakakabangon o nakakabalik ang sektor ng turismo dito po sa ating bansa. Ngayong taon po, para mas palakasin pa ang promosyon para sa mga tinatawag nating emerging destinations at mga kasalukuyan o existing tourist spots sa Pilipinas, muli pong ilulunsad sa bansa ang isa sa pinakamalaking travel fair. Kaugnay po niyan, sa pagbubukas nga ng naturang travel fair sa taong ito, magiging kalahok muli ang lalawigan ng Batangas para itampok ang isang natatanging yaman ng probinsya. Ayan, at para nga po bigyan tayo ng detalye rito, kasama po namin ngayong umaga si Miss Vanessa Tolentino, Senior Tourism Operations Officer mula po sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO. Miss Vane, good morning po at welcome back pong muli sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Miss Vane. Yes, magandang umaga din po, Sir Jonathan and Ma'am Isent. Napakasaya ko na muli akong nagbabalik dito sa Biyaheng Kapitolyo. Ayan, parang first time ata ni Miss Vane dito sa ating studio. Tama po ba? First time dito sa studio natin, pero naging guest na natin before doon sa Siyempre, Luma. suki na si Miss Vane ng ating Biyaheng Kapitolyo. Actually, first time ko nga at napakaganda naman po ng inyong studio. Yes, salamat. Napakasarap mag-record at mag-live. Yes. Ayan. So ayan, Ate Isen, siguro kamustahin muna natin si Miss Vane ngayong umaga at ang inyo na rin po siguro pagbati sa ating po mga nakikinig at nakasubaybay sa Biyaheng Kapitolyo. Opo, yes, opo. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at gayon din po sa ating mga nanunood sa ating Facebook Live dito sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga po. Ngayon din po ay binabati ko din po ang aming pinuno ng tanggapan at ang ating Governor Dodo Mandanas. Gayon din po sa ating Vice Governor, ang ating Chairman ng Committee on Tourism, Culture and Arts, Vice Governor Mark Leviste. Gayon din po sa ating Presidente ng Batangas Tourism Council, Sir Sonny Lozano. At syempre ang amin pong Assistant Department Head, si Ma'am Heidi Castillo. At sa mga kasamahan ko po sa PTCAO, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, hello sa ating mga taga-tourism and Cultural Affairs Office niya. Oo, Jonathan, marami rin tayong mga friendship dyan. Kaya batiin natin sila ng isang napakagandang umaga. Ayan, happy Friday po sa inyong lahat. At syempre, Jonathan, napakaganda
ng ating guest ngayong umagang ito. Abay, syempre, ate. Oo, at talagang Oo. mabuti at napagbigyan niya tayo ngayong umagang ito. Kaya maraming salamat. Kasi alam Miss naman Vane. natin, Oo. busy na ngayon ng Yes, PTCAO. oo. Kasi nga, bukod sa tatalakayin nating paksa ngayon, kung bakit sila busy. Ngayong magtatapos na nga ang buwan ng Agosto, ay darating nga itong tourism month natin ngayong buwan ng Setyembre. So, Miss Vane, kamusta naman po ba sa ating PTCAO? Ngayon po sa PTCAO ay tunay po ang inyong sinabi na napakadami ng preparasyon na ginagawa namin para sa Tourism Month at gayon din sa mga programa po ng turismo. Ngayon po ay masayang-masaya kaming ibalita sa inyo na buhay ng muli ang estado ng turismo dito sa ating lalawigan. Unti-unti ay masasabi naming nakakabangon na ang turismo dahil kung hindi ninyo nalalaman ay third tayo. Masaya kaming ibalita sa inyo na third po ang lalawigan ng Batangas pagdating sa top tourist destination sa buong Pilipinas. Ayun, Wow. napakagandang balita Oo. niyan. Kasi alam naman natin, Miss Vane, ang ating Governor Dodo Mandanas ay talagang tutok din pagdating sa larangan nga ng turismo. Kasi syempre, pagbangon nga ng ekonomiya, isang tinitingnan natin dyan o tinututukan ay ito pong sektor ng turismo. Yes, Opo, oo. syempre naman. Gayun din, ang PTCAO syempre bilang nangungunang opisina pagdating sa turismo ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagpopromote sa ating mga tourist destinations domestically and internationally. At syempre, ang amin pong mga kasamahan sa PTCAO ay minomonitor pa rin. Tuloy-tuloy ang inspection na ginagawa nila sa ating mga tourism establishments para po ma-ensure na yung standards of service na ibinibigay ng mga establishments natin sa mga turista ay maganda at kumbagay sila ay mga satisfied customer. Ayun. Yun. Yun ang mahalaga kasi, Ate Iset, syempre talagang kumbaga laging bukas tayo dito nga sa lalawigan ng Batangas. Kasi syempre yung mga nagpupunta dito, iingatan natin. Yes, Diba? oo, tama Talagang ka dyan. Dapat sila ay umaalis na masaya. At Ayun nga, aalis sabi din nyo, na masaya. satisfied. Satisfied. Oo. So, ayan Ate Iset, baka gusto mong itanong yung iba pa nilang recent accomplishment dito nga sa Oo, PTCAO. syempre, bago tayo tumungo sa mismong paksa natin, baka pwede mo banggit yung ilang mga recent accomplishment ng PTCAO o mga kasalukuyang aktibidad po ng iyong opisina pagdating sa turismo. Like nga yung sinasabi nyo na seminar on basic disaster risk reduction and Ayan, lagi ko yan Oo. nakikita, Ate Yes, Iset, sa oo. kanilang Facebook page na parang walang tigil ang kanilang pagsasagawa ng training, Oo, ng yung seminar. ugnayan nyo sa mga LGU, baka pwedeng mabanggit din Opo. natin sa kanila. Tunay po yun. Ang amin pong tanggapan ay tuloy-tuloy ang training na inihahatid sa ating mga LGUs at tourism officers. Gaya na lamang po ng seminar on basic disaster risk reduction and management concepts and first aid training. Tulad niyan ay katatapos lamang ng training na ito sa San Juan. Actually, kahapon lamang yon ginawa. At syempre, nangyari na po ito sa Lubo, Lemery, Batangas City, Bawan and San Pascual. At next week nga po ay pupunta naman kami ng Tingloy para po dito sa So training yung na lahat ito. ba ay pupuntahan nyo ang lahat ng mga bayan-bayan? Yun po ang aming target na Pero mapuntahan. kailan, Miss Vane, ito nag-start? Kayo nagsimulang mag-conduct ng seminar? Nag-start po ito ay ngayon taon lamang sa iba't ibang bayan. Kasama po namin dito syempre ang ating Provincial Disaster and Risk Ayan, Reduction hello po Management kay Office. Ma'am Amor Hello ng po ating kay Ma'am Pedremo. Amor. Opo, syempre maraming salamat po sa partnership na ibinibigay po nila sa amin. Gayun din, syempre, Sir Jonathan and Ma'am Isent, ilan sa mga activities namin sa PTCAO ay ang amin pong koordinasyon sa ating mga tourism officers o sa ating mga LGUs. Syempre, meron po tayong regular na meeting kasama sila at naghandog din tayo ng benchmarking activity para sa kanila. Dito lamang pong August 8 Ito po to ba yung 9. sa Rizal po ata? Opo, Ayun, yan. nakita niyo, Opo. updated kami. Yes, oh. yes. Siyempre, kailangan tayo Kayo po. updated dyan. Oo. Taga-subaybay din po. Opo. Opo, sila po ay bumisita sa bayan ng Tanay, sa Rizal. At syempre sila po ay nag-aral kung ano pa po yung pwedeng i-improve nila bilang mga tourism officers sa kanya-kanya pong bayan. At syempre yung mga kasama po natin sa PTCAO ay nag-aaral din
kung paano po mag-i-improve ang mga division po sa aming opisina naman. Dahil talaga namang nakikita natin ang ganda na ng probinsya, pero ang ating tourism office ay talagang patuloy pa rin na gustong matuto. Maraming learnings na gustong matuto sa ibang bayan. Nakita rin naman natin na ang ilang mga bayan ay magaganda na rin talaga tulad ng Batangas. O, diba? Opo. At katunayan niya, napakasipag po. Kami po ay pinagmamalaki namin ng ating mga tourism officers. Talagang napakasipag po nila dahil sila po ang ating katuwang sa pagbibigay ng tourist arrivals sa atin dito sa Piticaw, na kung saan doon po kinukuha ang datos para maging top tourist destination sa buong Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa ating mga tourism officers. Ayun, kumbaga talagang may kailangan ng pagkakaisa nga din, ano? Kasi importante po sa datos nga, nabanggit ni Miss Vane. Ayun. Dahil doon natin nakikita ang partnership ng LGU at saka ng probinsya. Sa kanila tayo humihingi ng tulong para talagang ma-promote lalo ang ating Batangas. Ayan, Miss Vane, kagaya kanina may nabanggit kayo na council nga. Kamusta naman po ba yung ating mga council meetings? At saka ito pong ating physical inspection po ng ating mga establishments. Opo. Pagdating naman po sa ating tourism councils, tuloy-tuloy naman po ang partnership natin sa kanila. Regularly po, quarterly, ay nagmi-meeting ang ating tourism at saka culture and arts council, na kung saan sila ay bumubuo ng iba't ibang mga programa pagdating sa turismo, kultura, at syempre sa ating arts. Actually, ngayon pong September ay magkakaroon po ng iba't ibang aktibidades ang ating Culture and Arts Council, at ang ating Tourism Council naman po ay nangunguna pagdating sa pagdadraft ng ilang mga ordinansa pagdating sa turismo. Ano po? Ayun. So, Miss Vane, itatanong ko lang ito kasi para naging recent activity nyo, yung UNESCO World Heritage Inscription Briefing. At kasama po dito yung sa ating Taal Volcano Protected Landscape at syempre itong Verde Island Passage. Opo, katatapos lang po ng consultation meeting natin kasama ang ating mga LGUs na pumapalibot po sa Taal Volcano. Gayon din po ang ating mga LGUs na nasa Bayside kasi atin pong i-work out na at sana po kung mapapagbigyan ay maging UNESCO World Heritage Site ang ating Taal Volcano Protected Landscape at syempre po ang ating nag-iisang Verde Island Passage. Wow, maganda yan kung maa-approve. Kasi talagang ipinagmamalaki naman yan at iiset ng ating lalawigan. Yes. So ayan, bago pa tayo humaba ang ating usapan, ang paksa nga natin ngayong umaga ay patungkol nga dun sa lalahukan ulit ng ating lalawigan ng Batangas. Ito naman ay regular na sumasali dito ang ating pamahalang panlalawigan, of course sa pangunguna nga ng Piticaw, ito pong Philippine at Travel Mart. So ano po ba ito, Miss Vane, itong Philippine Travel Mart? Baka po mabibigyan nyo ng kaunting background ang ating po mga tagapakinig tungkol dito. Opo, ang Philippine Travel Mart po ang isa sa pinakamalaking eksposisyon at dinadayo at nangungunang eksposisyon sa buong Pilipinas pagdating sa travel fair at na nag-o-offer po ng travel destinations. Na dito po ay nagsasama-sama ang ilang mga LGUs, gayon din ang mga establishments sa buong bansa. Ayan, so sino po ang nag-organize po ng ating PMT kung tawagin? Kasi parang ang tawag nga dito ay PMT. Ayan, so ngayon ay parang 34th na po ito. 34th Philippine Travel Mart. At ito po ay initiative, syempre, ng ating Department of Tourism. Katuwang po ang ating Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. So, ano naman yung mga layunin talaga nitong travel mart na to? Bakit ba tayo nagta-travel mart, Miss Vane? Actually, kahapon po, tinanong din ako, may nagtanong sa akin kung bakit daw po ba tayo sumasali dito sa travel mart? Meron daw po ba itong kumbaga award or may nakukuha daw po ba tayo in return dito? Actually, wala po itong award or kumbaga certificate or kung ano man sa pagsali. Pero ang pagsali po dito ay isang malaking bentahe pagdating sa lalawigan ng Batangas at sa iba't iba pong lalawigan sa buong Pilipinas. Dahil dito po ay nagsasama-sama. Gayon din ay pinupuntahan ito ng libo-libong Pilipino na naghahanap po ng kanilang deals, promos, at yung mga naghahanap po ng oras para magbakasyon. Oo.
Kaya naman dito sa Philippine Travel Mart po, layunin nila na maipakita kung ano pa po yung mga emerging destinations. Gayun din po yung mga kilala ng destinasyon sa buong Pilipinas. Siyempre, kailangan pa po nating palakasin pa ang turismo pagdating sa lahat ng sektor ng turismo dito sa ating bansa. Ayun. So parang last year nga ata, kung hindi ako nagkakamali, parang 60,000 daw yung pumunta Mga ata doon. Kung hindi ako nagkakamali. At yan ay may layunin nga ang PMT natin ngayong taon na mas kumbaga mas dumami pa ang magtungo nga doon. Ayan, so kailan po ba ito at saan gaganapin? Ito po ay gaganapin sa September 1 to 3, Sir Jonathan, Ma'am Isent. Baka po kayo makakapunta. September 1 to 3 po ito sa SMX Convention Center. First floor nga po pala ito gaganapin. Ito po ay sa Pasay. At, okay. Parang dati nun, Jonathan, naulit ko nun sa'yo. Parang, Tayo yung magkausap na pupunta tayo ng Travel Mart nun. Oo Kaya nga. lang, nagkataon lang din wala kaming sasakyan nun. Pero talagang gustong-gusto naming makalahok o makita pero rin naman kung ano yung mga hopefully ginagawa. this year ay tayo naman ay Yes, makasinsay oo. sa ating booth nga or pavilion po ba ang tawag doon? Yes, ngayon po ay pavilion po tayo. Tayo po ang may isa sa pinakamalaking space na nirentahan Ayun. sa Philippine Travel Oo. Mart. Pero ito, pailang beses na ba tayo nag-Travel Mart? Actually, Miss Isent, mas matanda pa po sa akin sa pagtatrabaho Okay. itong Philippine Travel Mart. Ako po ay dumating sa PTCAO 10 years ago ay nagsisimula na po silang sumali o lumahok sa Philippine Travel Mart. So talagang kumbaga regular nga, bukod doon talagang tuloy-tuloy. Ayan. So siguro nagkaroon nga lang ng nitong Tumigil lang nag-pandemic. po, yes, Sir Jonathan. Tumigil lang po nitong pandemic. Pero after pandemic po, nung nagbukas muli ang Philippine Travel Mart, ay sumali po pa rin po tayo, ang Batangas. Ayan, at speaking Ate Isent, Miss Vanet, dun sa pagsali nga ng Batangas, balikan muna natin yung nakaraan. Last year po ba, ano po bang itinampok ng ating probinsya ng Batangas para lamang po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Opo, last year po ang ating itinampok ay faith tourism, particular po ang Taal Basilica. Kung makikita niyo po, yun po ay nasa tanggapan pa ng yung turismo. harapang structure ng Opo, Taal Church. Yun po ang ating ipinakita. Gayon din po ang cultural heritage ng ating lalawigan. Parang kailan lang yun, ang ganda-ganda pa nun yung na-present natin last year. Pero ngayon, ano naman yung mga highlight or tema ng Philippine Travel Mart this 2023? Ngayon po, ang Philippine Travel Mart ay may tema na umiikot sa emerging tourist destinations. So, naghahanap talaga sila ng mga hidden gems na pwede pang makita sa ating bansa. Actually, Miss Vanen, itong kasagsagan ng pandemic at nitong matapos na din nga itong epekto nga ng pandemya, mag-ease yung restrictions natin, nauso kasi yung word na hidden gems nga, na talagang madaming nadidiscover ang ating mga kababayan at isang lalawigan ng Batangas sa madaming nadidiscovering bagong pupuntahin nga ng ating mga kababayan. Yes, oo nga. Ayan, so Miss Vanet, this year naman po, ano na po ba ang ibibida ng ating probinsya? Ito na ang inaabangan kasi alam ko, parang nabalitaan ko, kakaiba daw this year. Yes, oo. Sir Jonathan, ngayong taon, magiging tayo, makatubig. Ipapakilala natin syempre ang yaman ng dagat. Oo, ito ay ang ating booth po, ang Batangas Pavilion, ay magitemang Under the Sea. Wow. Dahil syempre, Exciting yan. yes, ipagpamalaki po natin ang Center of Marine Shorefish Biodiversity. Syempre, ang nag-iisang Verde Island Passage. Ayan, so bakit po VIP kaya yung ating napiling i-feature this year? Opo, bilang ito po ang isa sa mga priority programs po ng ating governor ngayon, layunin po ng ating governor na maipakita o makakreate ng awareness pagdating sa ating Verde Island Passage kasi hindi po lahat ng Batanggenyo o ng mga tao sa Pilipinas ay aware na merong Verde Island Passage or nasa Pilipinas po itong passage na ito. Gayun din ay sabi nga po ni Gov, ito po ang ating marginal advantage. Ito po talaga at nag-iisa po siya. 'Di ba? Kaya atin po dapat siyang i-utilize. Gayun din, layunin din po ng ating governor na ma-promote yung conservation para po masustain at mapangalagaan po natin ang passage since dito po kasi nanggagaling ang 30%
ng food source ng ating lalawigan. Ayun yung parang may tinatawag pa ata siya yung Coral Triangle. Opo. Ayun. At saka nung atanda ko, Miss Vane, nag-meeting kami kasama sina Sir Mads, sina Miss Steph ay kumbaga parang sabi nga nila ang magiging kumbaga parang center nga nitong ating itatampok this year ay yung parang celebration of life. Yes. Kasi sa dami ba naman ng marine life or Marine life. kumbaga talaga napaka-diverse ng ating Verde Island Passage, talagang kailangan po yung i-recognize at i-celebrate. And at the same time, sabi mo nga, Miss Vane, mag-create din ng awareness Yes. sa ating mga Dahil, kababayan. Maraming hindi pa rin nakakaalam talaga na napakaganda ng ating Verde Island Passage. Opo. Kaya mabuti na lang at talagang ang governor, pinupush niya talaga na Opo. talagang mai-push talaga na mai-promote sa mga lahat ang Verde Island Ayan, Passage. at tawag natin. pa nga doon, Miss Vane, ma-share ko lang sa ating mga tagapakinig. Bukod po sa Center of Marine Shorefish Biodiversity, ay kilala din po ang ating VIP na Amazon of the Oceans at yung tinatawag din po na the heart of the blue economy. Yes, kita mo tama yun, ka Ate dyan, Isen? Sir Jonathan. Tamuha talagang ni-research ni Jonathan yan. Kaya para nga talagang handang-handa si Yes. Sir Jonathan. May Oo. baon. Dala-dala natin yung brochure natin. yan, ang ating mga brochure na talagang Opo. ipapamahagi din naman natin. Kaya, ayan, Miss Vane. Ayan, so Miss Vane, baka may mai-share ka pang kaunting detalye sa ating VIP? Actually, Sir Jonathan, nabanggit nyo ng lahat. Ayun na lahat. Oo, yun Ayan. na yun. So, Yun kumbaga na talaga talagang yun. ang goal natin dito is maipakilala nga at the same time is makakreate nga tayo ng awareness. Yes So, po. ano po ba ang magiging itsura ngayon ng kasi ito nga yung isang inaabangan bukod doon sa pinaka-theme, yung ating itatampok is yung style o yung makikita, masisinsaya ng ating mga kababayan. Ano po bang itsura ngayon ng ating pavilion? Kasi last year, kita nyo naman ang ganda-ganda ng Oo. harapang structure ng ating Taal. So ngayon po, ano po bang pwede po bang sabihin na yan? Teaser man lang kumbaga. Actually, gusto ko sanang surprise. Yes. Pero, okay lang po is i-share na natin ang aming pong pinaghahandaan para sa Philippine Travel Mart. Nais po naming maiparamdam sa inyo o sa lahat ng pupunta na sila ay nasa ilalim din ng tubig. Wow. Ayun. Isang immersive experience po ang ating Immersive. ipaparamdam sa mga pupunta sa Philippine Travel Mart na kung saan ang Batangas po ay magkakaroon ng isang parang tunnel. Ito po ay para tayong nasa Manila Ocean Park. Ito po ba yung kapag inapakan ay mag-aano yung tubig? Yes, Ayan. tama ka parang dyan, Sir interactive. Jonathan. Ayun. Interactive Parang po. may idea na tayo niyan, Jonathan. Excited na ba Exciting kayo? yan. Oh, exciting kami kasi may napuntahan kami dati, Jonathan, na yung parang lalo't mga bata kami nga matatanda. Tuwang-tuwa kahit mga Tuwa kami. matatanda. Kaya Opo. talagang napaka-exciting nito. So, Miss Vane, Opo, tama po yun. So, yan po ang ating mga abangan sa Philippine Travel Mart. Gayun din, syempre, may mga kasama po tayo na partners. Ito po yung Batangas Divers Association or BADAS, na kung saan mag-offer sila ng diving activity na pwedeng gawin dito sa ating lalawigan. Since ang diving po, kung hindi nyo alam, ay niche market po ng ating lalawigan na kasama po sa product portfolio ng Calabarzon. So talagang isa siya sa nangungunang aktibidades pagdating dito sa ating lalawigan lalo ng na po Batangas. sa bayan ng Mabini. Yes, Ano opo. po? Actually, hindi na lang, sir, ngayon bayan ng Mabini. Nagsisimula na rin po ang mga bayan na pumapalibot sa ating passage. Gaya na lamang ng San Juan, Lobo, opo, Tingloy, Bawan, yan. Nagsisimula na rin po sila pagdating sa diving. Kumbaga, pinaprioritize na din nila. At nakakatuwa namang talagang sila ay pinupush din nila na sila ay maki-join dito. Talagang, Opo. kasi pagdating sa mga baybayin, talagang magaganda ang mga Diving spots. Opo. natin dito sa Batangas. Kung kagaya nga ng sabi natin na kumbaga sama-sama tayo dun nga sa pag-iingat din at iisenta sa pagkikare Oo. dito sa ating yamang tubig dito sa ating lalawigan ng Batangas. So Miss Vane, nabanggit nyo na yung style, yung ating magiging tampok nga ngayong taon. Kamusta naman po ba ang inyong paghahanda?
Alam ko, Sa inyong busy pa tanggapan. po kayo. Sa totoo lang, Sir Jonathan, hindi na ako makatulog. Ayan. Dahil ako'y kinakabahan kung ano po ba ang kalalabasan nitong aming mga ipine-prepare para sa Philippine Travel Mart. Siyempre, nandyan yung kaba na gagana ba talaga itong immersive experience na ito. Pero hopefully, and praying ako na talagang maging successful ang opening at ang buong pagsasagawa ng Philippine Travel Mart ngayong taon. Ayun. Ayan. So, at Isent, last year kasi, alam ko, meron silang i-feature din. Parang rumampa din ata yung ating mga Mr. and Miss Batangas. Yung pong sa mga kasuotan ata na gawa dito sa lalawigan ng Opo. Batangas. So meron din tayo ngayon na gagawin. Ngayon po ba, ano pong bang iba pa bang activities dito po sa ating Philippine Travel Mart? Yes, opo, tulad last year, meron din po tayo ulit na Batangas Hour. Doon po ay ipagmamalaki natin ang lalawigan for 25 minutes. Meron po tayong slot sa stage ng Philippine Travel Mart na kung saan ay ipapakita natin ang ganda ng Batangas. So ngayong taon po ay may mga kasama tayong performers na magpo-perform doon. Gayun din ay makakasama po natin si Governor Dodo Mandanas para ikwento at ipagmalaki kung ano ba ang turismo dito sa lalawigan. Gayun din ay ang i-discuss po niya ang Mandanas ruling. Ayan, at kung paano ito nakakatulong nga sa higit lalo na sa ating pangangalaga sa ating kalikasan and of course sa buong paghahatid na din ng serbisyo ng ating mga local government units. Yes, opo, tama ka dyan, Sir Jonathan. Ayan, Ate Isent. Miss Bane, yung mga other activities and programs natin, ano pa ba yung mga... Dapat i-expect po ng ating mga kababayang pupunta doon. Kasi alam ko naman na Miss Vane, nasabi nyo nga, iba't iba din ang makikita nila doon at hindi lamang yung booth o pavilion nga ng ating lalawigan. So merong iba po na parang nag-aabang din sa mga discounts Deals, or vouchers, deals. Ayan, so baka po matidiscuss. Oo, marami. Taon-taon yun, Sir Jonathan, ang mga establishments, ang gayon din ng mga LGUs, ay sumasali at nagbibigay sila ng mga promos, deals, and vouchers sa mga bumibisita sa Philippine Travel Mart. May makikita kayo doon na mga 30% off, 50% off na mga hotel accommodations kung gusto niyo pong mag-staycation or magbakasyon. May kilala po ako naghahanap ng ganyan. Katabi ko po ngayon. At siguradong mag-e-enjoy talaga ang ating mga pupunta dyan. Talagang Opo, sulit na excited sila. sulit. Yes, Di ba oo. po, Ma'am Isent? Oo. Ayan, pero ang tanong, Miss Vane, pagpunta ba nating mga kababayan ay upon entrance ba? Ay magkano ba yung ticket? Or ito ba ay may babayadan ba? Opo, murang-mura lamang naman po. 50 pesos lang po ang bayad sa kada pasok sa ating Philippine Ayun, Travel hindi na Mart. ikalulugi Actually, yan. one-time Naman payment pala. naman yun. One-time payment sa pagpasok sa ating Philippine Travel Mart. And kasama po ng pagbabayad ng 50 pesos, meron kayong makukuhang bilog na sticker na sana po idikit ninyo sa ating Batangas Pavilion. Ayun, nakalimutan kong itanong Miss Vane, yung reception nga o pagtanggap ng ating mga kababayan last year. Alam ko ang daming stickers na natanggap ng ating pavilion last year. Opo, nakatago pa po sa akin ang mga stickers na yun. Ayan, so Talaga may memories. sentimental vibes. Sentimental vibe. Ayan, so baka po meron pa po kaming nakalimutan na itanong na maaari nyo pa pong pasadahan about this PMT 2023 bago po tayo magtungo doon nga sa mga pahapiyaw lang naman na mga activities para sa Tourism Month. So far, na-discuss ko na naman lahat. And yun nga po, ang akin na lang ay pag-anyaya mamaya. Pag-anyaya sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa Biyaheng Kapitolyo upang pumunta sa ating Philippine Travel Mart at bisitahin nyo naman kami at suportahan po. Oo, Parang syempre. parinig na ate sa ating dalawa yun kasi hindi tayo nagpunta last year. At saka Miss Bane, imbitahan natin ang mga empleyado natin kasi Opo. kung maiimbita o yung baka makakapag-schedule tayo ng may mga sasakyan ba tayo na pwedeng Opo, baka naman masakyan po. ng mga empleyado para naman mismong mga empleyado makita naman yung mga pinirepair natin. Oo, kasi di ba bukod nga dun nga pinaghandaan sa natin? pag-create nga natin ng awareness, syempre pinagpaguran po yan ng ating mga taga-Tourism and Cultural Affairs Office at ito nga, itatampok nga yung ating Verde Island Passage. So sabi nga, immersive yung ating makikita doon, interactive
ang Opo. makikita natin doon. So, Miss Vanessa, Sigurado po akong mag-e-enjoy po kayo sa ating Philippine Travel Mart. ayan. So, kagaya nga po ng nabanggit ko kanina bago po namin kayo Pakawalan ba? pakawalan, bitawan dito sa panayam natin ngayong umaga, ay siguro pahapyawan nyo naman po kami na magiging activities ng PTCAO ngayong parating na ang Tourism Month. Opo, bukod po sa Philippine Travel Mart nga na gagawin ngayong September, kasama po dyan sa mga programa ng PTCAO para sa Tourism Month celebration ay ang Tourism Excellence Awards for LGUs. Dito po ay bibigyan natin o kikilalanin natin ang ilan sa mga outstanding LGUs and tourism officers dito sa lalawigan. Gayun din, meron po tayong mga trainings pa na nakahanda para sa ating mga tourism officers, and actually meron din po sa mga empleyado o kawani ng lalawigan ng Batangas. Yun po ay yung Filipino Brand of Service. Uy, parang bago yun. Napakadami, Ate dami Isent. na. At alam ko naman na kahit hindi Tourism Month, ay yan naman kumbaga all year round, ay busy ang ating PTCAO nga. At para saka, lang maitaas Oo. pa ang turismo, ang antas ng turismo nga dito sa ating lalawigan. September pa lang yan, pero ang parating na ang burn months natin. Yes. Marami pang paghahandaan at activities ang tourism, kaya abangan po natin. Opo, at inaasahan natin na ngayong burn months, syempre holiday season na naman. Dadagsana naman po ang mga bumibisita sa ating lalawigan. Ayan, so Miss Vane, ang inyo na lang po sigurong ang mensahe at muli pong paanyaya sa ating mga kababayan na makiisa nga sa muling pakikilahok po ng ating pamahalang panlalawigan sa pangunguna nga po ng PTCAO dito sa 34th Philippine Travel Mart. Opo, muli po, inaaniyahan ko po ang lahat na pumunta sa September 1 to 3 sa ating SMX Convention Center, MOA, Pasay City. Iniaanyahan ko po ang lahat ng kawani, gayon din po ang kawani ng gobyerno, na bisitahin nyo naman po kami sa MOA. Gayon din po ang lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Biyaheng Kapitolyo. O, syempre, isama natin ang mga pamilya natin, yung lahat ng empleyado. Oo nga, 50 pesos, hindi na natin yan ikalulugi. Hindi na masakit sa bulsa, ika nga. Banding na rin ika nga, Jonathan, para mas lalong mapalakas ang turismo dito sa ating lalawigan. So, ayan, Miss Vane, pasasalamat nyo po at pagbati. Baka meron kayong mga gustong batiin ngayong umaga? Opo, maraming salamat po unang-una sa ating Provincial Information Office sa patuloy po na pag-imbita at pagtulong sa amin sa pagpopromote ng turismo. Tunay pong kayo ang aming kapartner lagi sa promotion ng turismo, tulad na lamang ng Sinsay. Maraming salamat po sa PIO. Gayun din po, muli po ang aking pagbati sa ating mahal na Governor Dodo Mandanas, sa ating Vice Governor Mark Leviste, sa amin pong Assistant Department Head, syempre si Ma'am Heidi Castillo at kay Sir Sonny Lozano. Gayun din po sa lahat po ng empleyado ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. O, Miss Vane, batiin mo rin naman ang iyong hobby at saka ang iyong mga anak. Opo, syempre binabati ko po ang aking asawa. Opo, nandiyan lamang po siya sa kabilang opisina, si Kim. At syempre sa akin pong mga anak, si Viel at si Kion. Ayan, at syempre ang pasasalamat din natin at iisen kay Miss Vane at sa ating Tourism Office, ang ating PTCAO nga, sa patuloy nilang pagpapaunlak sa atin. Yes, na kahit isang tawag lang natin, ay lagi tayong pinauunlakan. Actually, yan nakasalubong ko lang si Ma'am Heidi. Talagang hindi niya ako pinahindian at sinabi niyang ipapadala nga niya si Miss Vane. Kay Ma'am Heidi, hello po, good morning po. Salamat, Ma'am Heidi. Yes. Ayan, so sana Tourism Month, baka maawitan ulit natin ang ating PTCAO. Opo, sige Kasi po. suki na naman talaga natin sila. Ayan. Isang tawag lang po. Ayan, so nakapanayam nga po natin ngayong umaga si Miss Vanessa Tolentino, Senior Tourism Operations Officer mula po sa ating Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Marami pa po kami ibabahaging mga impormasyon at pagbabalita. Wala po maglilipat ng istasyon. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Eneng! Nag-aalburuto na daw ang bulkan eh!
Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. O ayan, 10:50 ang oras po natin ngayong umagang ito. Kaya patuloy po kayong nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo. Noong nakaraang linggo nga po, matagal po yung naisagawa ng pamahalang palalawigan ng Batangas, ang Provincial Health Office at Batangas Provincial Blood Council ang taunang pagdaraos ng Sandugo Awards na kumilala sa mga natatanging lokal na pamahalaan, organisasyon at individual na patuloy na nagsusulong ng Voluntary Blood Services Program sa lalawigan. At para nga po bigyan na ng mukha ang mga balitang nakalab sa ating lalawigan, dumako na po tayo sa Pasada Balita. Mga tagapagsulong ng Voluntary Blood Services Program sa Batangas, kinilala sa Sandugo Awards sa 2023. Ang buong detalye narito po. Tunay na tayo ay sandugo. Iisang dugo. At mananatili na marugdog, malakas ang puso sa ating lalawigan at sa pamamagitan ng ating halimbawa at sama-samang pagpupunyagi ay tunay na maitaas natin ang antas ng pagkakaisa sa pamamagitan ng ating dugo. Ito ang ipinahayag ni Governor Dodo Mandanas sa kanyang naging mensahe sa ginanap na ika-12 taon ng Sandugo Awards noong ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan sa Provincial Auditorium Capitol Site, Batangas City. Sa naturang awarding ceremony, muling pinasalamatan, kinilala at binigyang halaga ng pamahalang panlalawigan ng Batangas at Provincial Blood Council ang mga volunteer blood donors at active partners na nagsisilbing kaagapay sa pagpapaganap ng Voluntary Blood Services Program sa lalawigan. Sa top performing cities, nanguna ang Batangas City na nakapagtala ng 256% na total blood collection accomplishment at sinundan ng mga lungsod ng Lipa at Tanawan. Ang bayan naman ng Alitagtag ang nanguna bilang top performing municipality na may record na 263% blood collection accomplishment at sinundan ng mga bayan ng Cuenca at Malvar. Ginawaran din ng rekognisyon ng konseho ang iba pa mga lokal na pamahalaan, organisasyon at individual sa lalawigan na katuwang sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng mga blood donation programs. Samantala, buong pagmamalaki namang ibinahagi ni Provincial Health Officer at tumatayong Pangulo ng Blood Council, Dr. Rosvelinda Ozaita, na ang Batangas Provincial Blood Council ang tanging buhay at aktibong blood council sa buong Calabarzon Region na labis namang ikinagalak ni Department of Health Center for Health Development for a Regional Director, Dr. Ariel Valencia. Hinikayat din ni Dr. Ozaita ang lahat na makiisa sa voluntaryong pagbibigay ng dugo. Sana po yung ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na gawin nating bisyo. Bisyo ang mag-donate ng dugo dahil talagang napakasarap sa pakiramdam po na meron po tayong buhay na nadugtungan katulad ng mga nagsasalita po kanina na talagang nadugtungan ang buhay ng kanilang mga anak dahil sa mga dugong ibinibigay po natin sa kanila. So hindi man po siguro tayo napapasalamatan ng ating mga donors, ating recipient, pero meron tayong Panginoon Diyos talaga nakatingin po sa atin at talaga nagpapasalamat sa ating mga ginawa. Sa tulong ng mga tagapagtaguyod ng nasabing programa at bawat kasaping miyembro ng Batangas Blood Council na itataguyod ng probinsya ang pagkakaroon ng mapagkukunan ng sapat na supply ng ligtas na dugo para sa kapanginabangan ng mga nangangailangang Batanggenyo at iba pang mga taga-karatig lalawigan. Kasama si Macven Ocampo, Jonathan Macaraig, para sa Biyaheng Kapitolyo.
At yan ang naging pasada ng balita ngayong araw ng Biyernes. Dumako naman po tayo sa iba pa mga pagbabahagi ng impormasyon. At para po sa pasada ng ating Friday episode ng Alam Nyo Baga, mga karagdagang impormasyon at napapanahong kaalaman, kasamang Shelly. Pambansang buwan ng kasaysayan, ito ay ang pagpapalaya ng kasaysayan para sa sambayanan. Pero ang tanong, bakit nga ba Agosto ang buwan ng kasaysayan o National History Month? Sa kadahilanan na ito ay mula sa pagiging History Week sa Proklamasyon number 1304 Series 1974. Idineklara ang buwan ng Agosto bilang History Month sa Proklamasyon number 339 Series 2012 ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III sa dami ng mga kasaysayang pangyayari ng Pilipinas sa buwan na ito. Ilan nga sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas sa Agosto ay ang August 4, 1896, naganap ang Sigaw sa Pugad, Lawin. August 3, 1902, araw ng pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente, Aglipay Church ni Isabelo de los Reyes at proklamasyon bilang Supreme Bishop ni Father Gregorio Aglipay. August 8, 1967 na itatag ang Association of Southeast Asian Nation o ang ASEAN sa Bangkok, Thailand. Ang Pilipinas ay isa sa 5 founding members sa asosasyon. At yan nga pong hatid na dagdag kaalaman ngayong araw ng Friday. Ngayon, alam nyo na. Balik po sa inyo, Ate Isent and Jonats. Maraming salamat kasamang Shelly. Dumako naman po tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes. Ihahatid po sa atin yan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, panoodin po natin. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 25, 2023. Sa ngayon, meron tayong update sa ating minomonitor na si Tropical Storm Guring. As of 5 o'clock in the morning, namataan si Bagyong Guring sa layong 220 km east-southeast of Basco, Batanes. Taglay nito ang hangin na 75 km per hour malapit sa gitna at bahagyang lumakas po ito at may pagbugso na nasa 90 km per hour. Kumikilos patungong kanluran sa mabagal sa ngayon. Ang malaking bahagi ng Cagayan Valley at mga kalapit na lugar nito ay apektado ng mga pag-ulan. Habang kung mapapansin din natin dito sa may parteng silangan ng Visayas malapit sa ating Philippine Area of Responsibility ang mga cloud cluster o kumpol ng ulap na hindi natin inaalis yung posibilidad na maging isang low pressure area. For the next 24 hours, asahan pa rin po ang paglakas nitong si Bagyong Guring at posibleng maging isang severe tropical storm at mabagal nakikilos patimog kanluran habang nasa silangan po ng Kalayan. Inaasahan naman po pagsapit ng gabi o linggo ng madaling araw ay maging isang typhoon na po ito na nasa silangan po ng Cagayan Valley pa rin. At kikilos pa rin po ito patimog. Samantala sa ibang parte ng bansa ay southwest monsoon pa rin o hangin habagat ang siyang nakakaapekto, partikular na dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao na siyang magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas pa rin ng may maaraw papunta sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 78% tsansa ng pag-ulan. Sa kanlurang parte ay may 96% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa silangang parte ay may 40% tsansa ng pag-ulan at sa timog parte ng Batangas ay may 60% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 27 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at lulubog mamang 6:30 ng hapon. Lagi po natin tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida nag-uulat. Magandang umaga po.
Maraming salamat sa ating PDR, RMO at saka syempre sa ating weather presenter ngayong araw ng Friday, Miss Raven Rentasida. Samantala, bago nga po kami magpaalam sa ating programa ngayong araw, narito naman po ang mga ilan lamang sa inyong mga dapat abangan next week sa ating pong susunod na pagbiyahe dito po sa ating Friday edition ng inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Sisikapin po namin na maimbitahan ang kinatawan ng Provincial Head ng Human Resource Management Office para maibahagi sa atin ng ilang mga kasalukuyang programa at aalamin po natin ang kanilang ginagawang paghahanda at mga nakahanin na aktibidad para sa pagdiriwang ng Civil Service Month sa paparating na buwan ng Setyembre. Ayan, medyo exciting yan para sa ating mga kawani ng gobyerno dahil Civil Service Month at ang alam ko ay yung anniversary din ng ating mismong Civil Service Commission. Yes. Ayan. So baka may mga announcements pa ikaw, Ate Isent, na ibabahagi sa ating mga tagapakinig? Oo, Jonathan, dahil nung last week guest natin si Sir J.R. may nagsasagawa ngayon ng job fair ngayong oras na ito dyan sa Dream Zone kasama ang TESDA Batangas. Kaya sa mga nagnanais na naghahanap ng trabaho, punta pa po kayo at ang alam ko hanggang 3 p.m. pala 3 to. p.m. Nag-start kanina ng 8 a.m. hanggang 3 p.m. Kaya sa mga nagnanais at gustong magkatrabaho, punta na po kayo dito sa loob ng Kapitolyo sa Dream Zone po. At baka meron pa ate tayo dyan? Sa mga nakalista? Yun, Shelly, batiin natin ang bayan ng San Luis kasi anniversary nila ngayong foundation, pang ilan nga ito? 100... Ayan, titingnan muna natin sa ating talaan. Bago natin 162nd yan, founding anniversary sa bayan po ng San Luis. Siyempre, ang pagbati po ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas, of course, ang ating Governor Dodo Mandanas, Vice Governor Mark Leviste at lahat na po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan. Ang pagbati nga po natin sa bayan ng San Luis. Siyempre, Jonathan, batiin din natin ang MIO dyan na napaka-supportive din sa Biyaheng Kapitolyo. Of course, sa PIO, si Sir Sir Alipio. Kaya magandang umaga po sa inyo. So, wala na tayong mga announcements. Shelly, batiin natin ang Team ACES o napangiti sa akin kasi matagal na natin hindi sila ulit nakakausap. Kaya magandang umaga sa inyong lahat dyan sa panonood at pakikinig sa Biyaheng Kapitolyo. Ayun. So, pagbati, kasamang Shelly. Ayan po, binabati po natin ang sumubaybay at tumutok sa ating kabiyahe at katiwala kay Miss Lota Lailo Nenat Ona, Miss Shirley Barnes, Miss Nilda De Villa, Mr. Owen, Miss Glenn Atienza, Miss Sally Corolio, kay Ate Mercy po ng admin at yan po kay Natita Aran na security po natin sa mansion at mga taga PPOSD po na nakatutok po sa atin ngayong umaga kay Sir Topper at kay Sir Robinson ng Calaca City at kay Miss Bea Aquino at sa ating pong mga municipal information officers na lagi pong tinututukan ng ating programang Biyaheng Kapitolyo, ang Barangay Bulbok, Barangay Libho at Barangay Calicanto. Kasama na rin po natin ang Barangay Santa Rita, kay Ate Elfie Ilustre na nasa New Zealand, kay Kuya Eric sa Canada, kay Ate Babylin at kay Jim na nasa Australia at sa iba pa po nating international viewers. Wow! Ayun, talagang ating Biyaheng Kapitolyo ay pang-international na. At akala ko, mababanggit ni Shelly, dire-diretso, Barangay Libho, Barangay Calicanto, Barangay New Zealand. Kaya Ate Elfie, ang Barangay Santa Rita. Yes, Jonathan, batiin din natin ang lahat ng mga volunteers na nakikinig at nanonood ngayon. Talagang patuloy pa rin talagang pagsuporta nila sa atin sa Biyaheng Kapitolyo. At syempre, ang ngayong araw na to, dahil guest natin ang Ma'am Vanessa, ang mga tourism officer, lahat ng lalawigan ng Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, at pagbati na rin sa lahat ng ating mga taga-Provincial Health Office, sa lahat po ng mga bumubuo ng ating Batangas Blood Council. Yes. Congratulations po sa isang matagumpay nga na pagsasagawa ulit sa ika-12 taon ng Sandugo Awards 2023. Siyempre, Ayan. Jonathan, in behalf of Batangas Blood Council, maraming salamat sa iyo sa suporta mo at sa patuloy na hindi mo kami pinapahindian dahil lagi ka namin hinihila. Dahil hindi ako makapag-donate ng dugo, gano'n na lang ating magiging tulong. Maraming
rin namang paraan para tayo makatulong Yes, sa kapwa Ate Isen. natin, hindi lang sa pagbibigay ng dugo. Yung presensya at suporta ay napakalaking bagay. Kaya maraming salamat sa iyo. Siyempre sa buong Batangas Blood Council. Ayan, so congratulations pong muli. At dito na nga po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po'y magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. At kay Sir Vince, pasalamatan din natin si Sir Vince Napaka-supportive na ni Sir pumunta Vince, dito yes. kanina. Ayan, thank you po. At kay Kuya Carl Ambida, ayan, maraming salamat. Sa ngalan nga po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli ito po si Jonathan Macaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy din nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos. Kasama ang ating patroller na si Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo po ni Brian Mangilin, Lindon, Christian and Kevin. Andiyan po ang Kuya Roger. Ayan, Yes, so maraming walang salamat. nakalimutan ba? Oo, yung Jonathan, pasalamatan natin si Carl Ambida kasi siya rin yung isa sa tumulong sa atin sa Blood Council kasi siya yung gumawa ng ating mga... Ayan, at syempre kay Kuya Mac. Yes, kay Mac Ayan. Mac. Oo. So ayan, manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!